Hello, welcome to Libra Philippines. So, reading po ito for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates, guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Personal reading, Jing Tarot Trader. Ayan, and meron na rin siyang YouTube, guys. Jing Tarot Trader. Pakisubscribe na lang. And si Pisces Palmist, okay? Let's start your reading, Libra. Okay, this is for the sign of Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. For the sign of Libra. Hindi ko ito kukunin, guys. Masyadong marami. You do have here the Four of Wands. Palace of Wands. King of Cups. Bottom of the deck is the Six of Wands. Ayan. Actually, Libra, nakakita ko ng success para sa'yo. Nakakita ko ng it's like a back-to-back success for you. So, kung meron kang mga sources of income, nakikita natin na magiging successful para sa'yo ito. Nakikita tayo ng stability, money, ayan, back-to-back success. And, hindi ka kasi nagmamadali, alam mo yan, that's one thing na nakatulong para ma-achieve mo yung success. You are the kind of person na mahilig ipursige lang. Kung ano yung bagay na mahal mo, gusto mo, sige, push lang ng push. And then, because of this kaugalian na meron ka, nakikita natin na ito yung nagbibigay ng success para sa'yo, no? And also, at the same time, hindi ka nakikinig sa iba. Kung hindi ito ang kaugalian mo, guys, this is like an advice for you na huwag kang makinig sa iba. Advice sa'yo to, huwag kang makinig sa iba. Kasi mas higit na tama kung ano yung napupusuan mo, kung ano yung tingin mo tama. Yun yung tingin, ito yung nakikita natin makakatulong ng higit sa'yo kesa sa kung ano yung advice or sasabihin ng iba. Okay? Now, for the sign of Libra, ano naman yung side ng person mo, kunin natin, no? For the sign of Libra. Sa person mo ito. Person na kakonect mo, Libra. Person na kakonect mo is the Ten of Wands, Ace of Swords, Two of Swords. Okay. Six of Cups is here. Situation sa inyong dalawa. Sitwasyon sa inyong dalawa ng person ito. Okay. Wait lang, naaalog yung aking ilaw. Okay, sitwasyon sa inyong dalawa ng taong to. Cricket. So, definitely, may silence sa inyong dalawa na person na ito. May, I don't see any action na nangyayari. So, may away or pagkakagulo. Hindi ko nakikita na magiging maayos ang lahat pagkasama mo tong taong to. Kasi laging gulo, laging away. And, if this is a person in the past, mas maganda na lang na ilagay na siya sa past. I mean,
ito ha, bibigyan kita ng situation. For some of you, if you do have children or child dito sa person na to, tapos iniisip mo sana maayos na lang yung amin, para na lang sa mga bata, para na lang sa mga ganito ganyan, wag na lang. Okay? The advice for you is wag na lang. Kasi hindi siya mag-workout lalo lang magiging magulo. Okay? And the love is already gone. Tapos na. Wala na. If this is an ex or a past person, wala na. Mas nakikita natin na you have to get out of the situation na hindi nagbibigay ng kaligayahan para sa'yo. Kasi totoo naman, maiksi lang ang buhay, bakit ka mag-i-stay sa something na magbibigay lang ng paghihirap, ng kalungkutan, di ba? Hayaan mo na lang. And kung may silence, and you want an explanation, wala kang matinong makukuhang sagot mula sa taong ito. Let's talk about your emotions. Okay, Queen of Wands is here. 10 of Wands. Okay, nakikita natin marami kang obligasyon. With a Page of Wands na pwedeng gusto mong i-communicate or sabihin dito sa taong to, or maybe with other people, you know, maybe ito yung nakakagaan ng loob mo pag sinasabi mo yung nararamdaman mo or yung emotion mo or yung pinagdadaanan mo sa kanila. And you are the Emperor. Kayang-kaya mo lahat ng mga sitwasyon na ibinabato sa'yo ngayon. With a Queen of Wands, nakakita tayo dito ng mga advice, pero sa ngayon parang wala kang magawa Alam mo yun, wala kang gustong gawin at wala kang magawa regarding dito sa bagay na ito. And maraming tao ang pinag-uusapan ka or kayo, and like maraming may alam sa sitwasyon ninyo, and hindi ito don't mind them, wag mo na lang silang pansinin. For now, ang iniisip mo kasi yung mga taong nakadepende sa'yo or mga sitwasyon na medyo mahirap nang ikaw lang ang mag-isa. And do have the King of Cups and the Five of Swords. The King of Cups, this is you. Ikaw yan. Pero, yeah, the Ace of Pentacles is here. The Five of Pentacles is at the bottom of the deck. Mahirap nang mabago ulit, or kung iniisip mo na mababago itong taong to, mahirap siyang baguhin. Una sa lahat, gusto niya na yung mga nangyayari ngayon sa kanya. Kung may dungis man ng pangalan or hindi magandang reputasyon or hindi magandang pangyayari sa inyo ng person na ito, sinadya niya yun, ginusto niya yun, and hindi siya para pagsisihan niya. Ang nakikita pa nga natin dito, maaaring ikaw pa yung sisihin niya kung bakit niya ginawa yun. Okay? So, a very toxic person, hindi mo siya kailangan. And, tell me more. Yeah, you do have here meeting 2 or more people. So, 2 or more people. So, nakakita tayo ng ibang pang tao na involved dito sa connection na ito. And, that could mean na may mga umaaligid na dito sa person na ito. And, hindi yon, and pwedeng sa'yo rin, but hindi kasi yun ang focus mo Pero sa side ng person mo, nakakita tayo ng mga umaaligid sa kanya. And, ini-enjoy niya, nagugustuhan niya yung presensya nito mga taong to. In the future, for Libra, you do have the Wheel of Fortune or the Wheel, and Queen of Cups, and Five of Wands is here, Nine of Coins. Like what I've told you, pagdating sa pera, magbibigay ng success sa'yo or malaking pagbabago sa'yo ay yung mga bagay na talagang gusto mo. Kung gusto mo yung trabaho or yung negosyo mo, but then, may mga tao na nagiging dahilan ng pag-aaway. Like, maybe, gusto mo yung trabaho yun, gusto mo yung negosyong yun. Tapos, kaya lang, yung mga tao mismo na involved doon, nagkakaroon ng pag-aaway sa inyo, hindi ko nakikitang gusto mo yun. Or hindi ko nakikitang mag-workout yun. Bitawan mo. Palitan mo.
Okay, yun yung advice sa'yo. Kasi, mas magbibigay nga ng success sa'yo yung mga bagay na mahal mo, na gusto mo yung ginagawa mo, gusto mo kung ba't ka papasok, gusto mo kung yung mga tao makakasalamuha mo doon, yun yung magbibigay ng success sa'yo. Pero kung may mga away, mga gulo, or hindi yun mag-work out. Okay, the Five of Wands is here. You have to make changes. Itong person na ito, there's boundaries, and you have to look at this person at a different perspective. Kumbaga, maaaring nakikita mo siya in a way na parang nasanay ka na lang sa kanya. Pero, hindi yun eh. Dapat tignan mo yung istorya or tignan mo yung buhay na meron ka dito sa taong to. Are you really that happy? Kasi ang nakikita ko sa'yo, natututo ka lang makontento, natututo kang tanggapin, which is may mga bagay na hindi mo dapat tanggapin. You know what I mean? Kasi hindi pinapahirapan mo dito sarili mo eh. 'Di ba? Mahirap. And kailangan mong maging matapang, kailangan mong maging matigas sa pagkakataong ito. Itong taong ito, in the past, you do have your desire. So in the future, there's lust. There's a lot of sexual activity. And nakikita natin yon with the other people na pwedeng nakaka-connect ng person na ito. Maybe you would say that you are the legal one. Lalo na kung may kasal, no, if you could be married to this person. But ayun, sabihin ng iba, maaaring ako yung legal or what. Hindi, huwag mo na ilaban. Yung iba nilalaban kasi honestly mahal mo pa, no? Pero may mga bagay na kailangan mo nang bitawan para may mas better na dumating sa buhay mo, and which is nakikita ko sila as a person na talaga magbibigay ng commitment sa'yo. This is a magnetic connection. Kumbaga, dito ka parang mamamagnet or kusang dadating sa buhay mo itong mga taong to. But, kailangan mong tanggapin or kailangan mo munang ilayo or lumayo sa mga tao na katulad nito, itong past person nito, kailangan mo siyang i-cleanse. You do have your cleansing para mas ma-achieve mo yung unconditional love. Yung iba sa inyo, pwedeng meron na ngayon, pero there's denial. So, pwedeng i-deny yung connection with this other person. So, may other person kaya lang na pwedeng dumating na sa buhay mo, pero yung iba, dinideny kasi yun, person na yun. But maybe, kailangan mo munang alisan or completely alisin itong taong ito na nagpapahirap sa'yo para completely dumating sa buhay mo itong taong talagang re-respeto at magmamahal sa'yo. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.